Patay ang isang ginang at dalawa niyang anak matapos pagsasaksakin sa kanilang bahay sa Laguna. 2 taong gulang na batang babae sa Cebu matapos bugbugin ng kanyang amain. Grabe naman itong mga balita na to, puro trahedya. Malipat na nga lang dito sa Pastillas. Naku, walang Pastillas ngayon to. Lipat tayo sa kabila. Aldab, para mas maganda. Ano, Aldab Wala ngayon? rin na. Yan, Balik na tayo sa ano? TV5 yan, pak. O yan, Benten. Mas maganda, o. Ay, oo, malupit yan. Talo niyan yung ano, isang Pastillas. programa. Bakit ba puro ganyan yung balita? Wala bang mas maayos sa balita? Puro na lang trahedya. Ano ba yan? Tsaka ikaw, ba't ka babasa ng basa balot? Hindi ka na nasanay, alam mo naman eh. Kaakibat na ng kwento ng Pilipinas at kasaysayan natin ang trahedya. In fact, ang kwento ng Pilipinas, kasaysayan natin, ay nakaguhit sa dugo ng marami mga bayani. Ganon? Gaya na lang nila Andres Bonifacio, Antonio Luna, Gregorio del Pilar, at Ninoy Aquino. Lahat, trahedya yun, no? Grabe. Matindi yan to lang. Kaya mga kapatid, balikan po natin ngayong gabi, dito sa History, ang mga kwento ng trahedya na nagbago sa ating kasaysayan. Tama ba dyan, tol, yung ex ko? Trahedya yung kaya nangyari doon. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Grabe tol, hanggang ngayon talaga tol, sikat na sikat pa rin yung pelikulang General Luna, di ba? Kaya ginagaya ko pati yung bigote niya, eh, di ba? Tsaka idol siya ng mga tao kahit lagi siya nagagalit. Di ba? Pero isipin mo, at least ngayon, di ba? Pag nagkaagalitan lang yung mga politiko, siguro ano lang, Siraan lang, ganun. bangayan. Hindi tulad dati. Tsaka anuhan ng kulay. Literal na backstabbing. Talagang backstabbing Backstabbing talaga noon. Hindi yan pare. Ilan nga ba yung taga ni General Luna? Konti lang. Mga ilan? Hindi bababa sa 40. Hindi ba matakbo ang Ray ko, be? Kilala si General Antonio Luna bilang isa sa mga pinakamalulupit na military strategist noon. Pero kilala rin siya na mainitin ang ulo, na parang laging naka-beast mode on ang lolo nyo. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Aguinaldo, taong 1898, itinalagang Director of War si General Luna sa rekomendasyon ng abogado at kinatawan ng Pilipinas sa negosasyon sa Paris. Si Felipe Agoncillo. Ang unang inambisyon ni General Luna, isang modernong hukbo. Basically, kailangan meron kang uniforme. Hindi pwedeng lousy ang mga itsura ninyo. So, dinesign ng kapatid niyang si Juan Luna, yung Rayadillo version ng Republika Filipina. That's one. Tapos yung standardization ng uniforme. Nakita rin ni General Luna ang pag-usbong ng iba't ibang paksyon sa gobyerno. Kaya naman sinubukan niyang pag-isahin ang mga sundalo ng bawat probinsya. Dahil bago sa ilan ang gantong setup, hindi maiwasang ma-bad trip sila kay Luna. Pero sa kabila ng lumalalang hidwaan ni General Luna at kanyang mga sundalo, pakitang gilas pa rin siya sa kanyang mga military strategy. Inapply niya sa hukbo ang European formation at iba pang teorya ng military warfare na nagbigay ng importansya sa depensa. Pero sa kabila ng pagiging magaling na strategist nitong si Luna, alam nyo bang wala siyang naipanalong laban? Muntik-muntikan na nga manalo ang tropa ni Luna sa giyera sa Bagbag sa Valenzuela. Kinailangan lang niya ang reinforcements mula sa General ng Cavite na si Tomas Mascardo. Ang kaso, hindi siya sinipot nito. Ganto rin ang naging eksena nang humingi siya ng reinforcements kay Pedro Hanolino, isang kapitan mula Cavite. Pero paano ba nangyari na isang henyo at matinik na military tactician ay naisahan ng kanyang mga kaaway? Anong naisahan? Ako may isahan! Gusto mo, magduelo na lang tayo eh! Relax lang, tol. Chill lang, General. Magbibingka ka muna. Yan. Harap. Fresh. Kapala ng bibingka dito sa Kabanatuan, no? Si Mascardo at Hanolino, mga tinaguriang Lakawit Men, mga protege ni Aguinaldo. Pero hindi natatapos sa mga sundalo ang isyu ni Luna. Dahil ang ilang ilustrado o yung mga elite at edukadong mamayan ng bansa, tila bad trip din sa kanya. Ang gusto ko sa ni Luna, total independence mula sa mga Amerikano, na siyempre ay ayaw ng mga Indio at na ilustrado na ang naisa ibigyan lamang ng autonomiya ang bansa.
Ibig sabihin, Amerika pa rin ang mamumuno sa Pilipinas. At dito na naglabasan ang mga anti-Luna. At ito na nga raw ang naging strategiya ni Aguinaldo. Patumbahin, hindi lang basta mga kano, kundi ang sino mang humarang sa kanyang mga plano. Walang nakaangat sa batas, kahit na presidente. Mula sa Malolos, nilipat dito sa Cabanatuan, sa Katedral ng San Nicolas de Tolentino, ang kabisera ng Republika ng Pilipinas. Pero mga kapatid, June 5, 1899, dito na rin nagtapos ang buhay ni General Antonio Luna. Wag ganun to. Yun nga sabi sa kasaysayan ng magagawa ba ako? Gabi ng Mayo 27, 1899. Ayon sa ilang historiador, nagpulong-pulong raw sila Aguinaldo, Paterno at Buencamino sa Cabanatuan. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap ng telegrama mula kay Pangulong Aguinaldo si Antonio Luna na nooy nasa Tarlac. Pinapapunta siya sa Cabanatuan. Agad namang bumiyahe si Luna. Wala siyang kasamang army. Tanging ang mga katiwala niyang si Colonel Paco Roman at Kapitan Eduardo Rusca ang kanyang bitbit. Pagdating sa kanilang tagpuan sa presidential headquarters ng unang republika sa Cabanatuan, bumungad na sa kanya si Hanolino. So, akyat ngayon dun sa hagdanan si Antonio. Kita niya ngayon, no? Nandun si Buencamino. So, nangyari, biglang habang nag-aaway sila, nagbumurahan sila ngayon ni Buencamino at si Antonio, biglang may narinig na putok. Baba ngayon si Antonio. Sabi ni Antonio, sino yung nagpaputok? Nagmura siya ngayon, minura niya, sinabi niya, mga bobo kayo. As usual, nag-init na naman ang ulo ng general at pinagalitan si Hanolino. Pero ito na pala ang huling bugso ng galit ni General Antonio Luna. Tinagana ngayon ni Hanolino si Antonio, no? Mula sa kumbento, nakalakad pa ngayon si Antonio Luna sa plaza. Bumabaril pa siya. Ang sinasabi niya, mga traidor. Ang isang kumpirmasyon ay galing kay Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini mismo nagsabi sa kanyang La Revolución Pilipina, si Aguinaldo lamang ang dapat sisihin sa pagkasawi ng dalawang ito because of his inexhaustible craving for power. Wala na, Alda. Mag-init-init pa. Sige pa yung mga balita. Ingay-ingay mo eh. Bakit Alam ba? mo yung init ng ulo mo? Kamamatay mo minsan yan. Para si Luna, no? Oo. At kagaya ni Luna mga kapatid, trahedya at kataksilan ang naging dahilan ng pagkamatay ng Supremong si Andres Bonifacio. At hindi lang yun, ang something in common na meron sila ni Antonio Luna. Ano yung common na yan, tol? Something in common na yan. Kasi sinasabi na isang tao lang daw ang nag-utos na patayin sila. Sino yan, tol? Yung nakaupo palagi? Hindi si Mabini. Hindi yung nakaupo palagi. Kaya walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo na naman. Naku, nakadami na yan si Emilio, Ano pa naman itong balita na to? Hindi naman makukulong din yan eh. Pag nakulong man, hospital arrest yan o house arrest. Naku! Tapos, pag kahit nakaakusahan na, makakatakbo pa rin yan sa eleksyon. Naku, paulit-ulit na lang yan, tol. Parang kay Bonifacio lang din kasi yan. No? Ano ba nangyari? Nasabi nila, yung paglilitis na yun ay isang malaking kangaroo court daw. Kangaroo court? Hausaw. Peke. Kasi sinasabi nila na bago pa man magsimula yung trial, meron ng desisyon. So, ibig sabihin, si Aguinaldo na naman yung dahilan yan? Kung bakit nagkaganyan? Ayusin mo yung damit mo. Init nga eh, ano ba? Alinsunod sa mga kasulatan ng investigasyon. At taong 1897, nilitis ng kampo nila Aguinaldo si Andres Bonifacio dahil sa kasong treason o pagtataksil sa bayan. Ang hatol, kamatayan. Pinatawan sila ng parusang kamatayan. Ito na yung aspeto na nung ipapatupad, sinabi ni Aguinaldo na dapat i-commute na lang yung sentence. Pero eventually, dahil nga si Bonifacio yung, kumaga, being the person who first organized the Katipunan and led the revolution, sa halip na kamatayan yung ipataw, i-commute. Kaya lang, dahil na rin sa sulsul ng mga ilang general ni Emilio Aguinaldo, pinatupad niya pa rin yung
desisyon ng Consejo de Guerra na kailangan patayin yung magkapatid. Taktika raw ni Aguinaldo ang pagpapatay sa kanyang lolo, Procopio at Andres. Lalo pa at nagigiraan ang grupo ni Andres at Emilio. Kailangan mamatay si Andres para makonsolidate ni na Emilio Aguinaldo yung pwersa ng Katipunan at mag-take side sa kanila. Ang grupo naman ni Lazaro Macapagal, isa sa mga opisyalis si Aguinaldo, ang napag-utusan daw na dalhin ang magkapatid sa bundok nagpatong sa Cavite para ipataw ang parusang kamatayan. Tulad ng sinapit ni Luna, pinagtataga at pinagbabaril din ang Supremo. Ako tol, grabe ang bata pa niyan. Di ba? Parang si Bonifacio, ang bata lang nung namatay. 33 lang, halos magkaedad lang sila ni Antonio Luna. Kasi edad lang pala namin yan. Oo. Kasi yung mga bayani natin noon, mga bata. Mga bata, no? Oo. Si Gregorio del Pilar, bata din yan, di ba? Nako, isa pa yan. Oo. Si Gregorio del Pilar, mga kapatid, batang-batang general. No? At sinasabi nila, namatay hindi dahil kay Emilio Aguinaldo, pero namatay daw para kay Emilio Aguinaldo. Ganon? Ang lupit. Bakit lagi na si Emilio, tol? Si Emilio na lang may kasalanan. Si Emilio na naman may dahilan. Lahat na lang si Emilio. Lahat na lang. Pati yung traffic, si Emilio pa rin. Ano ba yan? Minsan sa traffic si Francis din. Hindi pa si Emilio yan. Emilio, Francis. Etong lalaking to, 23 anyos pa lang, general na. Gwapo, matapang, batang-bata. Yan mga kapatid, si General Gregorio del Pilar. Taong 1899 na maipaglaban ng mga Pilipino laban sa pwersa ng mga Amerikano sa Pasong Tirad sa bayan ng Ilocos Sur. Ito'y matatagpuan sa kabundukan ng Cordillera. Ang namuno sa labanan, ang Boy General. Ang misyon, makatakas daw mula sa mga kano si Aguinaldo. Tingnan natin yung senaryo sa Tirad Pass. Tumatakas yung Republika na headed by President Emilio Aguinaldo. Itong si Goyo, ang sabihin natin rear guard, ito yung pumipigil sa tropang Amerikano na abutan yung simbolo ng Republika. Curious lang ako, ano ba talaga namagitan kay Emilio Aguinaldo at Gregorio del Pilar? At parang close na close sila. Paano ba nagsimula ang kanilang bromance? Kung pagkatapos ng Tejeros at nahalal na si Aguinaldo, doon na ipakilala si Del Pilar. It's sometimes siguro nung papunta na siya sa Bulacan, binigay siya kay Aguinaldo. And from there on, nagkaroon sila ng bonding kaagad. Pero ang status silang BFFs, naging it's complicated dahil ang magandang samahan ni Goyo at ni Emilio nahaluan ng pagdududa. Eto, si Goyo daw, tirador o hitman ni Aguinaldo. Pero may chismis man, loyal pa rin si Boy General sa kanyang Commander-in-Chief. Kaya sa Tirad Pass, pinamalas ni Del Pilar ang kakaibang tapang. Mailigtas lang si Aguinaldo. Ang kaso, habang nasa gitna ng laban, si Goyo ang nadali. Bala ng sniper ang dumali kay General Goyo. Yung balang araw, tumama dito sa likod ng ulo at tumabas sa bunganga. Ang tanong ngayon, paano nahanap ng sniper yung magandang pwesto sa likod nila? Siyempre, gaya ng maraming kwento sa kasaysayan ng ating bansa, may nagtraidor. At siyempre, yung traidor na yon ay Pinoy. The Americans were looking for a way to go to his post. Hanggang sa nakita nila yung Januario Galot at tinanong daw yung mga Americans sa kanya kung alam niya ang daan na pumunta doon sa kinaroroonan ng itinuro naman. Para kanino ba namatay si Del Pilar? Para sa isang tao? O para sa bayan? Lumalabas yung loyalty niya na kay Aguinaldo. Pero yung aking interpretation, ang loyalty niya nanduroon sa Republika. Nagkataon ang simbolo at ang pangulo nung panahong yun, si Presidente Emilio Aguinaldo. So, kapag pinagtanggol mo yung pangulo mo, pinagtatanggol mo yung Republika ng Pilipinas. General! Tapos ang laban!
Isang trahedya rin matuturing itong susunod nating kwento, Jun. Oh. Kasi ang nagpapatay daw sa kanya, yung unang-unang tinuturong ng mastermind, ay... Huwag mo sabihin, presidente na naman yan, si Emilio na naman yan, tol. Puro na lang si Emilio yan, Easy. Hindi si Emilio. Pero, nung namatay siya, nung August 21, 1983, ang unang tinuro, ang unang pinagsuspetsahan, presidente rin. Naku, yari ka, tol. Baka mapanghusgahan ka na naman na binayaran ka yan, tol. Matindi yan, tol, ng Yellow Army. Bayad na nga ako. Ba't ka nakinabang? Naku, tol, ito talaga ang tuba dito die for, tol. Katawan pa lang pamatay na, di ba? Maria Osawa yan, tol. Ibang klase. Ganda niyan, pamatay yung katawan, tol. Kung ako sa'yo, ilipat mo yun. May mga batang nanonood Ito ngayon. nga pala, ito, 20 na lang. Pak. Yan. Huwag ka magaganon, tol. May mga batang nanonood. Bakit ba? Bakit ba gusto mo si Maria Osawa? Katawan pa lang, pamatay na eh. Nako, etong susunod nating papakilala, siya yung nagsabing, the Filipino is worth dying for. Ganon? Parang si Maria Osawa, tol. Maayos ka nga, men. Sabat ka ba nakahubad? Ang init eh! Ang taon ay 1983. Parang kuryenteng dumaloy sa sambayanan ang balita. I am going back to the Philippines, and if I have to go back to jail, so be it. Matapos ang 3 taong exile sa Amerika, uuwi na sa Pilipinas ang numero 1 tinik sa diktadoryang Marcos, si Senador Ninoy Aquino. Maga pa lang, magigising ka na, tapos maraming nagpa-play nung yung Tie a Yellow Ribbon. May mga nagpa-play nung Tie a Yellow Ribbon. Tapos, may maraming mga areas leading to the airport. Marami talaga nagtali ng Yellow Ribbon. Tapos, naalala ko lang, parang there was a certain restiveness on that day. Parang may kutob ka na hindi mo mapaliwanag na ano kaya mangyayari mamaya. Ang inaasahan ng lahat ay huhulihin lang ang senador. Sino nga ba naman ang baliw na magtatangkang mag-utos ng gantong kapangahas na pagpatay sa harap pa ng buong mundo? At bukod sa bulletproof vest na nigurado pa si Ninoy. Kasi feeling ko walang gagawin sa akin ng gobyerno kung kasama ko yung international media. Ibig sabihin, magiging safe ako kung kasama ko sila. Pero sa isang iglap, nangyari na nga ang pinangangambahan ng lahat. Pero hanggang ngayon, nakakapanindig balahibong isipin kung gaano kapangahas ang pagpatay na ito. Walang ingat, brutal, garapal. Halos gitnang hapon pa. Kung riding in tandem nga ngayon, nag-aantay sa madilim na eskinita para sa tatambangan niya. Ito pa kaya napaka-high profile ng target. Siyempre, sino pa nga ba ang unang titingnan na nasa likod ng krimen? Agad naglabas ng pahayag si Ferdinand Marcos na wala siyang kinalaman sa pagpatay at agad tinuro ang kanyang paboritong sisihin, ang mga komunista. Siyempre, walang naniwala sa kanya. Ayon kay Marcos, mga komunista. Pero, bakit naman papatayin ng mga komunista si Ninoy? Di ba sabi ni Marcos, komunista rin si Ninoy? At ano ang mapapala ng mga NPA kung mawala ang senador sa eksena? Pero, hindi ba't mga komunista rin daw talaga ang nagpasabog ng bomba sa Plaza Miranda? At eto pa, ang isa sa 2 bangkay na nakahandusay sa tarmac ng airport, ang tinuturo ng militar na bumaril kay Ninoy, si Rolando Galman. Si Galman daw ay isang notorious sa kriminal at gun for hire na kinontrata ng New People's Army. Imposible ring si Galman daw. Nung sumunod na investigasyon, yun ang ginamit ni Dean Narbasa to say that Galman was still alive nung dinala doon sa airport sapagkat doon sa picture ko, pag tinatamaan yung litid ni Galman, makikita mo, nagpi-flex yung muscle. Sabi ni Narbasa, kung yan ay ipatay ng dinala the night before, nag-rigor mortis niyan, hindi nagaganon ang kamay niya. At napakahusay naman yata ni Galman na malusutan ang sandamakmak na airport security. Kaya nga, napakalakas din ng teorya na ang may pakana ay walang iba kundi ang militar. Sino ang pakikinggan ng command, ng hierarchy to follow the order? Kasi unang tatanungin na, kanino galing yung command? Dito lumalabas ang pangalan ng mismong AFP Chief of Staff na si General Fabian Ver.
Sa bisa ng Presidential Decree 1886, nabuo ang Agrava Commission, October 14, 1983. At ito ay pinangunahan ni dating Court of Appeals Justice Corazon Agrava. At sabi ng Agrava Board, guilty si Ver. Yung sino yung nag-utos? Yung kay Justice Agrava mismo, hindi siya nag-agree doon sa majority report eh. Pinpointed the conspiracy of the military up to the point of Luther Custodio, who is the head of the Aviation Security Command. Now, ang sabi ng majority report, hindi kikilos si Luther Custodio kung walang kumpas ng Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Ver. Pero taong 1985, si Ver ay napawalang sala. Ang nangyari sa Sandigan Bayan Trial ay inakwit sila. Apparently, according to the son of one of the justices, pinapunta sila ni Marcos, silang mga Sandigan Bayan judges, sa opisina ni Marcos. Tapos sinabi ni Marcos sa kanila, please, nakikiusap ako, huwag niyong i-convict si General Ver. Now, ito yung isa sa mga theory kung bakit sinasabi ng mga tao, naniniwala sila, na si Marcos mismo ang may kinalaman. Pero kung hindi si Ver, nako, eto pang isang pangalan, Imelda Marcos. Mukhang kung merong may motibo raw, baka si Madam daw yun. Marami siyang mga positions noon na di ba, unti-unti, Minister of Human Settlements na siya. So marami na. From the cultural, pumasok na talaga siya sa political. Yun naman, to be fair to her, wala rin naman silang ma-turn up na solid links between any of the parties who were pleaded or indicted in the double murder case. Wala namang link makita sa kanya na naipakita na solid. May isa ring pangalan na tinuturong mastermind. At ang nagturo ay mismong si Sargento Pablo Martinez, isa sa 16 na sundalong nakulong. Ang tinuturo niya, si Eduardo Danding Coangco, isa sa mga pinakamayamang negosyante sa Pilipinas at malapit na crony ni Marcos. At pinsan ni Cory. Pero ano nga ba ang mga posibleng motibo ni Danding? Negosyo na maaring mawala sa kanya kapag bumagsak ang gobyernong Marcos? Because sabi ng Aquino family, si Danding at si Ninoy ay close. Nung malaya pa si Ninoy, they even go to double dates with Danding and Gretchen and Ninoy and Cory. No? So, yun yung isa. Pangalawa, sa Boston daw ay tinulungan ni Danding si Ninoy. So, ibig sabihin, kung titignan mo itong senaryong ito, baka nga hindi si Danding ang pumatay. Pero kung hindi si Marcos, hindi si Danding, hindi si Galman, hindi si Ver, hindi si Imelda, at lalong hindi mga komunista, sino kaya ang nagutos? Ang tanong ngayon, mahanap pa rin ba natin ang kasagutan sa misteryong ito? O malilibing na lang ba sa hukay kasama ang marami ng mga pangalan na namayapa? Nakakalungkot lang isipin ng mga kapatid na yung mga bayaning sumubok palayain ng ating bansa, pagtataksil at trahedya ang sinapit sa kapwa Pilipino. Ganun, no? Kaya siguro wala talagang pagbabago yung bansa natin kasi walang ibang iniisip tayong mga Pilipino kundi pansariling kapakanan lang. Kaya hanggang ngayon, ganun tayo. Matuto tayo sa mga aral ng kasaysayan. At yan po ang history natin sa gabi nito, mga kapatid. Ako po si Lord Vera, nagsasabing kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Init talaga. Magdamit ka nga. Ang sagawa mo tingnan eh. Mainit eh. Yan ba yung date mo? Oo, ito talaga. Wala, di pa tapos yung 20. Naku, tol. 2 araw na lang, undas na, araw na ng mga kaluluwa. Kaya ngayong gabi, dito sa history, alamin natin, paano nga ba namatay ang ating mga bayani? Paano nga ba sila namatay nang dahil sa'yo? Dahil sa kanila. Dahil sa kanila, may mga binaril, may mga ginarote. Meron naman mga namatay sa aksidente. Meron naman mga wala lang namatay sa sakit. Sari-sari yan mga kapatid, ha? Marami yan, tol. Yeah, tutok lang dito, ha? Ang maglipat ng channel, yari dyan.
Alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Grabe, tol. Inaabot na tayo ng gabi, ha? Ba't pa tayo na dito sa sementeryo? Eh, siyempre, Halloween eh. Alam mo naman, di ba? Ganon, pag Halloween, In kailangan the finest sementeryo. tradition ng magandang gabi bayan, di ba? Ganon. Dapat sementeryo para mataas yung ratings. Ganon. Tagal gusto matapos ng PBA. Ayaw mo na! Sumisweldo ka naman. Dahil mo naman pera eh. Oo nga eh. Ito, oh. Nako. Pera ba ka mo? Ito mga bayani na to, namatay na to mga to, di ba? Nako. Oo. Oy, mga tol, alam nyo ba kung paano namatay itong mga tao na nasa inyong mga pitaka? 20 peso bill siya, ha? Yan. Sino ba nakasulat dyan? Si Manuel Luis Quezon, ang unang pangulo ng Commonwealth ito. Nagkaroon ng tuberculosis ito. TB. Correct. Kaya Tapos pala- namatay siya sa Amerika, Saranac Lake, New York, Saranac Lake. August 1, 1944. Kaya pala tinatawag yung Quezon Institute. Yun. Para sa kanya yun. Sa TB. Oo. Pala yung... Ito naman sa Tapwe. 50 Sino pesos. naman sa Tapwe? O sino ba to? Sergio Osmeña. Sergio Osmeña. Ang hindi tayo sure kung ano ang kanyang ikinamatay. Except that namatay siya sa ospital at matandang-matanda na. Matanda na siya. Correct. Itong si Sergio Osmeña, ito yung presidente na tumakbo for re-election. Natalo. Hindi nangampanya. Bakit? Bakit? Ha? Yabang niya eh. Sabi, alam naman taong bayan na gawa ko yun. Eh wala, natalo. Yun yung nangyari. Tinalo siya ni Manuel Rojas. Manuel Rojas. Eh, ito sa isang daan. Siya yung first president ng Third Republic nung dineclare yung independence noong July 4, 1946. Well, after a few years ng kanyang presidency, si Kuya, sinasabi nila, di ba, pro-American daw siya eh. Oo. Di ba? Eh, nasa Clark Air Base siya. Clark Air Base. Oo, mag-i-speech siya. Naatake sa puso, patay. 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 Doon siya namatay. Nakamatay. Oo. Ito naman sa 200 pesos, 200 pesos, tol. Ayan, Oh. 200 pesos. Paano naman siya namatay? Si... Oo, mahabang buhay ni Diosdado Macapagal. Oo. 1997 namatay ito eh. Sa complication. Ginang Arroyo. Oo, Ginang Arroyo. Oo. Complication ng maraming sakit ito. Pneumonia, kidney failure, Grabe naman yan. atake sa puso. Ito, syempre, 500 pesos. 500. Ang magkasintahan, sa... Yung ng Aquino. mag-ex-boyfriend Oo. na naging mag-asawa. Yan. Oo. Oo, si Ninoy Aquino at si Cory Aquino. Si Ninoy Aquino, alam nating lahat, noong August 21, 1983, pabalik siya dito sa panganib na siya ay mahuli ng diktadura, no? Nilalabanan niya si President Marcos noon. Abay, habang bumababa ng aeroplano, no? Tsaka binaril. Oh, binaril! Si Tita Cory, naging produkto siya nung pagkamatay ni Ninoy, naging presidente. At si Tita Cory, eventually, no, siya ay nagsacumb into colon cancer. Colon cancer. Oh, at matindi yung naging hirap niya, no? At siya ay namatay. Nung namatay siya, very peacefully. Sa paborito nating perang papel, 1,000 pesos, matatagpuan sina Jose Abad Santos, Vicente Lim at Josefa Llanes Escoda. Lahat ng tatlong bayaning ito namatay noong World War II. Nang manako pa mga Hapon kasama sa mga nahuli ang nooy Chief Justice Jose Abad Santos, na hindi kalaunan ay inalok ng mga Hapon na maging presidente. Pero dahil tumangging maging collaborator ng mga Hapon, hinatulan siyang mamatay noong Mayo 1942. Si Vicente Lim naman ang kauna-unahang Pinoy na nagtapos sa US Military Academy, ang namuno sa mga gerilla. Habang si Josefa naman ang dakilang nagtatag ng Girl Scouts of the Philippines at tumulong sa kanila. Sinasabing pareho ang kanilang sinapit. Dito mismo sa lugar na ito, North Cemetery, no? Mukhang itong si Vicente Lim at si Josefa Llanes Escoda, sila ay pinapunta lahat kasama ng ibang prisoners at pinagpupugutan ng ulo. Ganon? Yun yung isang theory. Ang susunod nating bayani, siguradong kabisado na natin kung paano natsugi. At hindi ito, kasi hinarap niya yung kamatayan niya, parang type na type niya yung mamatay sa bayan. At in fact, may theory si Ambeto Campo, kung binaril ka ng treason, nakatalikod ka. Hindi pwedeng hindi ka nakatalikod. Kasi pagka binaril ka na nakatalikod, babagsak Traidor ka sa ka. lupa Oo, na yung in your face ang mukha mo sa lupa.
nung namatay siya, hindi bumagsak sa lupa yung mukha niya, nakaharap sa langit. Namatay siya ng may dangal. Pero mga kapatid, kung alam natin kung si Rizal paano namatay, by execution, ito rin ibang mga kilalang personalidad sa ating kasaysayan na in-execute din. Una sa listahan, ang paggarote sa 3 paring martir na gumburza. Pinaghinilaan ng mga Espanyol na nanguna raw sa pag-aaklas sa Cavite kasama ang may 200 Pinoy. Pero kung inaakala nating pinapatay ka ng garote sa pamamagitan ng pananakal ng bakal, mali ka. Una ka raw mamamatay dahil sa isang screw na babali sa iyong gulugod o spine. Bago ang panggagarote, nagngangangawa raw na parang bata si Jose Burgos. Nabaliw at tulala naman daw si Jacinto Zamora habang kalmado lang si Padre Mariano Gomez. Ang gumburza, binitay ng mga Kastila. Ang susunod nating bida, kapwa Pinoy daw ang nagpapatay. Hunyo 1899, ipinatawag ni Emilio Aguinaldo si Antonio Luna sa Cabanatuan City. Di ba pinatanggal na kita? Ha? Ungas ka? Nakainkwentro ni Luna ang mga opisyal na pinisibak niya dahil sa pagiging duwag. Dahil sa init ng ulo ni Luna, na bad trip ang mga sundalo hanggang pinagtataga at pinagsasaksak pa ang chismis. Pinaligpit daw siya ni Emilio Aguinaldo sa takot na siya'y kudeta. Sa kamay naman ng mga Kano nagwakas ang buhay ng susunod nating bayani. Si Macario Sakay, ang pinakahuling general na sumuko sa mga Amerikano. Sa ngalan ng bagong Republika ng Katagalugan. Isa siya sa mga orihinal na miyembro ng Katipunan at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban. Itinatag niya ang Republika ng Katagalugan sa kasagsagan ng Filipino-American War. Nilinlang siya ng mga Amerikano na bibigyan daw siya ng amnestiya kapalit ng kanyang pagsuko. At noong Friday the 13th, September 1907 sa Old Bilibid Prison, binitay si Sakay sa kasong rebellion. Mga kapatid, ito po ang ilan sa mga personalidad sa ating kasaysayan na namatay dahil sa mga sakit. Asan ba si John Sabayton? Ko, ito pala eh. Sakit ang dibdib ko. Anong nangyari sa'yo? Ha? Napadami yata yung litson ko, pare. Kumain kami dyan sa Laloman ni Shaw eh. Gano'n ba karami yung nakain mo? Kalahating kilo, tapos meron pang mga chicharon bulaklak. Sumasakit dibdib mo. Ako, mga atakehin ka sa puso, tol. Pero, mga kapatid, ito po ang ilan sa mga personalidad sa ating kasaysayan na namatay dahil sa mga sakit. Sari-sari sakit. Una sa ating listahan ng mga namatay dahil sa sakit, ang dakilang propagandista, si Plaridel, a.k.a. Marcelo H. Del Pilar. Ang nangyari dyan, di ba, pinapadala ng pamilya yan, no? At saka ng mga propagandista, tumigil yung pagpapadala. So alam mo, di ba, lahat ng pera niya, ipinala solidaridad niya. So anong nangyari? Para makalimutan yung gutom, nagpupulot siya ng upos ng sigarilyo sa kalye at sa basurahan. Tapos yun ang kanyang iniyoyosi. So eventually, yun na nga, magkakaroon siya ng tuberculosis. Tapos ito, na-confine yan sa isang sanatorium sa Spain at natagpuan siyang patay, nakaupo, nagtatry na magsulat. Ganun yun. Writer to the end, Brad. Matindi yung Del Pilar. Plaridel. Father of Philippine journalism. Siya yung patron saint ng mga sa Pilipinas. Henyo rin hindi lang sa pagsulat, kundi pati sa batas. Ang susunod nating bayani. Tinuturing bilang pinakadakilang senador at abogado, si Claro M. Recto ang pinakamatalino raw sa kanyang henerasyon. Isa siya sa mga magiting na tumutol sa pagkakaroon ng base militar ng Amerika dito sa Pilipinas noong panahon ng Commonwealth. Matinding nasyonalista itong si Recto, kaya naman isang kabalintunaan na sa ibang bayan pa raw siya namatay. Inatake siya sa puso habang nasa Roma, Italia, Oktubre 1960. Atake rin sa puso, dala ng katandaan ang bumawi sa buhay ni General Emilio Aguinaldo.
Naging pangulo siya ng pamahalang revolusyonaryo at unang pangulo ng unang republika. Kapiling ni Aguinaldo ang mga veteranong sundalo sa Veterans Memorial Hospital nang bawian siya ng buhay. Habang sakit sa atay naman ang kinamatay ng kasamahan ni Aguinaldo sa revolusyon na si General Miguel Malvar. Siya ang namahala at namuno sa pamahalang revolusyonaryo matapos ipatapon sa Hong Kong si Aguinaldo. Pero tol, at least yung mga to, alam natin yung naging sanhi ng kanilang mga kamatayan. Marami pa rin sa kwento, sa ating history, no? Na mga maraming personalidad na balot ng misteryo ang kanilang pagkamatay. Paano sila namatay? Example yan, sino ba yung mga siya? Well, yung isang kilalang-kilala, si Primitivo Mijares. Diba? Number 1 PR man ni Marcos na bumaliktad sa kanya, sumulat ng librong The Conjugal Dictatorship. Ano nangyari? May nag-aya sa kanyang umuwi. Nasa US na siya noon eh. Umuwi ng Pilipinas? Oo, umuwi ng Pilipinas. So ngayon, ang nangyari, pagkatapos noon, hindi na siya nakita. Hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Primitivo Mijares hanggang ngayon. Tulad niya, palaisipan pa rin kung nasaan na nga ba ang mga labi ni Bonifacio. Sa ngalan ng ating minamahal na bayan. Sikat Andres, siyempre, alam natin lahat ang supremo na nagtatag ng Katipunan. Pero dahil daw na politika taong 1897, niliti si Andres pati ang kapatid na si Procopio sa salang pagtataksil sa bayan. Pinapatay sila ni Aguinaldo sa kanyang mga tauhan sa Bundok Buntis. May tatlong teorya kung paano namatay si Bonifacio. Una, binaril daw ito. Ikalawa, pinagtataga daw siya hanggang mamatay. At meron namang kwento na patay na raw si Boni bago pa man dalhin sa Maragondon. Pero, John, iniisip ko kaya, ano kaya tunay na kinamatay? May lapo-lapo. Oo nga eh. Pero tingin ko, tama yung kusinero talaga yun tol eh. Matindi yung kusinero na yan eh. Joke yan. Joke kasi yan dahil walang dokumento. Hindi nalaman natin at hindi tayo pwede maging definite kung paano namatay si Lapu-Lapu. Okay, so meron na tayong mga namatay sa execution. May namatay sa assassination. Meron din namatay sa sakit. Pero pag-usapan natin yung mga namatay sa aksidente. Pero siya, di ba may kasabihan na itong bayan daw natin, itong nasyon natin ay tinatag ng mga bata. Dahil ang diwa ng revolusyon ay, di ba, kabataan eh, di ba? At mga batang namatay. Mga bata, oo. 20s lang. Parang sino yung chick boy na bata rin namatay na sa revolusyon? Gregorio del Pilar. Gregorio del Pilar, bata yun eh, no? Ako mga kapatid. Ito, panoorin natin. Walang atas! Ito! Walang susuko! Pinakabatang general na lumaban sa digmaang Filipino-Amerikano. Siya ang poging-pogi at chick boy na si Gregorio del Pilar. Humalili sa maliit na hukbo ni Aguinaldo nang mamatay si General Antonio Luna. Nagpaiwan siya sa Tirad Pass sa Ilocos Sur para abangan ang mga kalabang kano habang tumatakas sila Aguinaldo. At dito nagtapos ang kanyang kwento ng mabaril at mamatay sa edad na 24. Eksaktong pasakay daw si Del Pilar noon ng kabayo. Doon pa siya nabaril. Halos kasing edad ni Del Pilar nang pumanaw din ang utak ng Katipunan na si Emilio Jacinto. Naging tagapagpayo, sekretarya at piskal ni Andres Bonifacio. Sinulat ni Jacinto ang Kartilya ng Katipunan. Naging editor din siya ng Kalayaan, ang dyaryo ng Katipunan. Namatay siya sa sakit na malaria sa edad na 23 noong April 6, 1899 sa Santa Cruz, Laguna. Kakaroon ng konseho na puro Pilipino sa pamahalaan. Isa pang may pambihirang utak na nagsulat naman ng konstitusyon ng unang Republika ng Pilipinas. Si Apolinario Mabini, na kilala rin bilang Dakilang Lumpo at ang utak daw ng himagsikan. Hinirang na Prime Minister at tagapagpayo ni Emilio Aguinaldo. Sa kasamaang palad, tinamaan siya ng sakit na kolera dahil daw sa pag-inom ng panis na gatas ng kalabaw. Okay, pag-usapan natin yung mga namatay sa aksidente. Mga bayaning namatay sa aksidente, tol, no? Tinawag na kampyon ng masa si Ramon Magsaysay. Itinuring na presidente na pinakaminahal ng taong bayan.
Sinasabing ibinalik daw niya ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Winakasan niya ang korupsyon at pinigil ang paghihimagsik ng hukbalhap hanggang noong Marso 1957. Pabalik na sana siya ng Maynila nang bumagsak ang sinasakyan niyang eroplanong pinatubo sa bundok Manunggal sa Cebu. Isipin mo, kung mamamatay ka sa isang marahas na paraan at marami kayo. Maramihan. Massacre tawag Masakit dyan. pa ka, nakakatakot yung mga yan. Ano ba yung mga masakit na yan sa kasaysayan? Ano bang ang mga halimbawa dyan? Sa kasaysayan natin, meron tayo tawag na Balanghiga Massacre. Balanghiga sa Samar. Massacre, matindi yun. Oo, kasi ginantihan ng mga Amerikano yung pagmassacre ng mga Pilipino sa mga Amerikano. O ginawa nilang all Filipinos 10 years old and above. Matindi. Ano pa yung isa pang halimbawa Ay, dyan? Buddha-ho. Buddha ho sa Mindanao. Nagpunta yung mga tausog sa bundok. Tapos, ano nangyari? Dahil gusto nilang umiwas doon sa pananakop ng Amerikano. That's the natural way of doing it. Eh. Ano nangyari? Sabi ng mga Amerikano, sa pag-akyat nyo sa bundok, lumalabag kayo sa batas. No? You are not paying your taxes. So, nilusob sila ng mga Amerikano. At 1,000 yung tao doon, 994 ang patay. Na mga tausog. Babae, lalaki, matanda, bata, no? Oo, nagtira pa ng 6. Oo. At ang may pakana raw niyan, itong American Governor General na kasing kapangalan ng kahoy. Leonard Wood. Pero hindi pa siya Governor General noon. Ano pa lang siya noon, no? Official pa lang siya noon. Napakakulay ng mga kwento ng kamatayan sa gabing ito. Pero, di ba, siguro isipin natin may mga taong nakilala habang sila'y nabuhay. May mga taong mas nakilala nung sila'y namatay. Pero para sa akin mga kapatid, mas matinding usapin. Hindi yung gaano katagal ka ng buhay. No? Mas importante sa akin, yung ano ginagawa mo para sa bayan nung ikay nabubuhay. Alam mo, may kanina pa bumabagabag sa akin. Kanina pa to eh. Ay, shh! Hoy, masamang espiritu. Ano ba problema mo? Ano ba bumabagabag sa'yo? Ba't kanina ka pa lakad ng lakad dito? Hindi ako espiritu. Hinahanap lang ako. May cosplay pa ako sa Mega Mall. Ba, may cosplay pa sa Mega Mall. Naman pala. Nako, mga kapatid, siguro, oras na para tayo magpaalam. Mga kapatid, ngayong panahon ng pamamaalam. Mag-goodbye muna. Kami po ang history. Magandang gabi sa atin lahat. Tol, sino idol mo? Dami tol, mga Ascals, Pacquiao. Pacquiao, syempre naman. Mga Tulfo Brothers, idol yun tol. Sino sa Tulfo ang idol mo? Tulfo, sila Rapi, sila... Mon! Mon. Yan, Idol yung mga yan. Idol tol, sila Ben Tulfo tol. Teka muna. Idol ba pinag-uusapan natin? Ito mga idol natin, tol. Yan, mga tambay. Sino ba yung mga idol talaga, yung mga tambay na yan. Hindi yung mga tambay. Kilala mo ba yan? Hindi ko kilala. Hindi yan tinutukoy ko. Sabi mo yan. Itong mga statwa yan tinutukoy ko. Yan, sino ba yung Yan mga idol talaga sa kasaysayan. Ito nasa kaliwa, yan si Evelio Javier. Yan ang governor ng Antique na napatay noong February 1986. Nung snap elections, binabantayan niya yung mga boto ni Cory. Ito nasa kanan, sigurado kilala mo yan. Tol, si Ninoy Aquino yan. Kaya yung tatay ni Chris Aquino. Diba? Yung tatay ni Chris Aquino. Mga kapatid, kilalanin natin ang mga idol sa kasaysayan ngayong gabi dito sa History. Tsaka na nga. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Kung idol lang yung pag-uusapan, tol, siyempre, unahin na natin yung pinaka-idol sa lahat. No? Yung unang bayani natin si Lapu-Lapu. Sino si Lapu-Lapu? Yung pumatay kay Magellan. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Madali lang yan. Siyempre, yung kusinero. Alam naman natin lahat yan, tol. Yung may kasalanan talaga dyan, yung kusinero talaga, di ba? Turo sa atin sa eskwela, pinataob ng magiting na si Lapu-Lapu si Ferdinand Magellan at ang kanyang puwersang Kastila noong 1521. Pero bukod sa katapangan na pinakita ni Lapu-Lapu sa Mactan, ano pa nga ba ang alam natin tungkol sa kanya? So siyang malaking historical problem sa mga historiador. Bakit?
If you're going to believe the traditional historians na kailangan maniwala ka lang sa eyewitness account, we have only one eyewitness account of him, and that is the Italian na kasama ni Magellan, Antonio Pigafetta. Pero isa lang raw ang sigurado, hindi siya produkto ng kathang-isip lamang. Lumalabas ang pangalan niya sa oral history ng mga Bisaya, oral history ng mga Cebuano. Si Magellan ay tinalo ng mga tao ng Mactan, mga katutubo ng Mactan. Na-bad trip ang tropa ni Magellan nang tumangging makialyansa ang grupo ni Lapu-Lapu. Ay sagot ni Lapu-Lapu sa kanila, kung kayo ay mayroong mga espada, meron din kami mga kahoy na sibat na pinatigas ng apoy. Umula ng putik, bato, sibat at pana mula sa kampo ng mga katutubo. At ang mga sandata nila, pinabagsik pa ng lason. Yung poison na ginagamit natin, no, ang epekto nun parang ma-neutralize ka lang, di ka makakilos, no? And it will take some time para mamatay ka doon. Pero meron din mga kumikustyon kung si Lapu-Lapu nga ba talaga ang literal na nakapatay kay Magellan. Hindi naman direktang sinasabing si Lapu-Lapu ang nakapatay kay Magellan, pero basically siya yung pinuno nung labanan na yon na nakapatay kay Magellan. Sa popular culture nga, usually ina-attribute na sa leader. Marami mang blanco sa istorya ni Lapu-Lapu, siya ay mananatiling idol. Aba, uwan kata pa lang. Pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon, ha? Yung pag-ibig niya. Posible raw na si Andres Bonifacio ang itanghal na unang Pangulo ng Pilipinas. Yun. At hindi si Emilio Aguinaldo. Hindi si Emilio Aguinaldo. Ako, may mga ganyan-ganyan debate ngayon. Ang turo sa atin sa eskwela, si Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Pero, argumento ng ilang historiador, may mas nauna pa raw ata sa kanya. Bakit sa tingin ninyo tinatag itong katipunan? Si Andres Bonifacio, ang Pangulo raw ng pamahalaang himagsikan. Patunay daw dito ang mga nakuha mga liham at dokumento ng katipunan noong 1890. Doon sa liham na to ay nakatatak no, yung pagpapangalan kay Bonifacio bilang Pangulo ng Kataas-taasang Kapulungan ng KKK at nagbibigay sa kanya ng pagkilala bilang Pangulo. Pero may ilang mga Pinoy na kumontra raw sa pamunuan ni Bonifacio. Galing daw kasi dapat sa de buena familia ang magiging pinuno ng bansa. Pero ang mga Kastila sa Europa, tila suportado raw si Boni. Prueba, tinawag na titulado o Presidente de la República Tagala, si Gat Andres Sajaryong La Ilustración Española y Americana, noong Pebrero 8, 1897. Nakalagay na si Presidente si Bonifacio, pero si Aguinaldo ay generalissimo. Yung mga Kastila, nire-recognize na general lang si Aguinaldo ng presidenteng ito na si Andres Bonifacio. Iba-iba man ang mga argumento tungkol sa isyu ng pagiging unang Pangulo ng Supremo, hindi naman may itatanggi na tunay na atapang ataw si Idol. Pero tol, alam mo ba, marami sa mga idol natin sa kasaysayan ay hindi magpapahuli pagdating sa larangan ng pag-ibig. Pag-ibig, tol? At pakikipagkaibigan. Yan ako magaling, tol, pag-ibig. Ang hangi kong bisyo lang ay umibig. Kung mga matatapang na mag-aasawa ang pag-uusapan natin, bago pa si Andres at si Oriang, ang urig dyan, ang mag-aasawang si Diego at Gabriela Silang. Yan ang mga urig na mga lumaban sa mga Kastila sa Ilocos. Si Diego, bata pa lang ulila na sa mga magulang kaya naman naiwan sa poder ng mga praile. Di kalaunan, naging personal na mensahero siya ng mga ito. Kaya meron siyang exposure sa, hindi lang sa kultura, no, kundi yung pamamahala ng mga Kastila. Kasi nakakapunta siya ng Manila. Tulad ni Diego, lumaki rin si Gabriela sa poder ng mga paring Kastila. Dahil sa hirap ng buhay, pinakasal si Gabriela sa isang DOM. Kaya di nagtagal ay nabiyuda rin siya. Ayun, balik simbahan si Gabriela. Naging messenger, no, si Diego Silang. Yung mayat-mayang pagbalik niya doon sa
sa simbahan ay medyo nasisilip-silip niya si Gabriela Silang, no? At mula doon, no, dahil nga tulad ng description sa kanya na may maganda, matangkad, ganyan, maaari, no, marahil nakatawag ng pansin ito kay Diego Silang, no? 5 taong sinuyo ni Diego ang balo bago ito bumigay at umuong magpakasal. At kasabay ng lumalalim nilang pag-ibigan, malab din ang kanilang puso para sa bayan. Napagod na rin si Diego Silang dun sa pagmamalabis, partikular na ng mga prinsipales, no? Yung mga Maykaya, yung mga Espanyol, yung pinaka nagpapahirap sa mga Pilipino, yung polos o yung sapilitang paggawa, dapat tanggalin yon, no? At bigyan ng mas malawak na karapatan yung mga Indio, partikular na yung mga karaniwang Pilipino sa panahon na ito. Lumakas ang kanilang puwersa, kaya kumulo ang dugo ng mga Kastila at agad silang nagplano na patayin si Diego. Yung dati niyang kasamaan, si Manuel Bicos, taka yung si Captain Bekbek, nagpresenta ngayon dun sa mga praile. Kami natatapos nito. Kasi kilala kami porque kakilala sila ni Diego, hapon yun nung pumihit na ganyan, binarel. Yun, kalahati ng katawan yung inabot, patay na Pero mga tol, nung namatay si Diego Silang, sinasabi nila na ito raw yung nagpaliyab ng damdamin lalo ni Gabriela na lumaban sa mga Kastila. Ipinagpatuloy ni Gabriela ang laban ng kanyang asawa. Kinilala siya bilang generala at kauna-unahang babaeng pinuno ng himagsikan laban sa mga Kastila. Mahalaga na makilala na may isang pinunong babae na magpapatuloy sa isang armadong pakikipaglaban sa mananakop. Kasama ang mga lalaking tauhan, nakipagsabayan si Gabriela sa labanan ng sandata at nakipagpatayan talaga hanggang isang araw habang patakas papuntang Abra na corner sila ng kalaban. Huli si ate. Ang ending, bitay ang inabot ni Mrs. at ng kanyang grupo. Kaya naman sa mga soldiers of love natin dyan, ang mag-asawang ito ang dapat tularan. Grabe, ang babata pa na itong mga tol. Gagaling na lang mga itol, no? Napaka-carefree, no? Para wala silang problema sa buhay. Pero alam mo ba, na marami ring mga batang nag-alay ng kanilang lakas, talino, tapang ng panahon ng martial law, tol. Talaga? Para sa mga bayan. idol yung mga yun, tol. Idol natin yan. Gaya nila, Ed Hobson. Ed Hobson, oh. Idol natin, Rolly Quintanar. Rolly Quintanar. Jose Lacaba, idol din Jose natin Lacaba, yan. oh. Siyempre, andyan din si, Diyos ko, makakalimutan ba natin? Si Leon Alejandro. Leon Alejandro. Mga idol natin yan, tol. Mga nag-boost ng buhay, no? Yan yung mga idol, tinan mo. Kilala ang mga manunulat ang mag-asawang Jose, Pete Lacaba at Mara Lanot. Pero gaya ng marami ng mga panahon ng martial law, nag-underground si Pete. Kumbaga, parang prepared na ako. Kasi, syempre, alam mo na yung sinusulat, alam mo naman utak ni Marcos, you know. So, para bang anything na kontra sa government, syempre, blacklisted ka na. Matapos magtago, nakakulong si Pete kaya di naging madali ang unang mga taon ng kanilang pagsasama. Kinulong, tinorture, pinagbubugbog si Pete na parang punching bag. Pero kung gaano naging katibay si Pete sa pisikal na pagpapahirap, ganon din kaastig ang naging pag-iisip ni Mara. Dapat matatag ka lagi. Dapat ready ka sa anumang pagbabago, diba? So, kailangan yung paa mo, yung planted on the ground. Pero marami ring pag-ibig na pinagtibay ng pakikibaka. Patunay na ang puso, lalo na nung panahon ng First Quarter Storm at batas militar, ay laging nasa kaliwa. Gaya na lang ng mga kwento nila Ed Hobson, Joy Asuncion at Rolly Quintanar. At syempre, ang kwento rin nila Lidy Nakpil at Leon Alejandro. Matalino, matapang, makabayan. Ilan lang yan sa mga katangian ni Dr. Jose Rizal. Pero bukod sa pagiging national hero, pambansang lover boy din daw itong si Pepe. Although fascinated tayo sa mga love life ni Rizal, kulang sa documentation yung ilan sa mga ito. Teenager pa lang si Rizal nang unang tumibok ang kanyang puso. At ang kapapilaw niya, ang 14 anyos na Batanggenyang si Segunda Katigbak. Yun nga lang, nga.
engaged na pala noon si Segunda sa isang Manuel Luz. Mabilis namang nakamove on si Rizal nang makilala niya si Leonor Orang Valenzuela. Pero ang chismis, nag-two-time daw si Rizal at sinabay pa ang isang Leonor, ang kababatang si Leonor Rivera. This is really his first great love, and he stayed in love with her. Or they were committed to each other for more than 11 years. It was a real love life they had. Hanggang mag-ninja move si Rizal papuntang Madrid at nauwi na lang sa long-distance relationship ang dalawa. Dito na naging notorious daw si Pepe sa pagpapaibig ng iba't ibang kababaihan. He met a number of girls who liked him because he was intelligent. He was in France, he would speak French. He was in Germany, he would speak German. You know, that was to them something unusual. Filipino pa. Na-link si Rizal sa Kastilang si Consuelo Ortiga E. Perez. Nagkaroon din ng umano'y one-month love affair sa Hapon na si Jose San. Nanligaw sa Briton na si Gertrude Beckett at ang babaeng pinag-awayan ni Rizal at Antonio Luna, si Nelly Busted. At ang pinakahuli nga, ang babaeng nagbigay buhay sa patay na puso ni Rizal, si Josephine Bracken. Pero hindi yata boto ang pamilya Rizal sa kanya. Kasi ang akala nila ay espiya. Si Josephine Bracken at saka yung matandang kasama niya. Eh, pupunta ka ba naman doon sa gubat ng Dapitan para magpagamot sa mata? Ang dami naman doktor dito sa Manila. Di ba? Iniisip nila, bakit dito pa pupunta? Hindi naman napigilan ng dalawa at nag-live-in na sila sa Dapitan. Ilang beses mang naging broken-hearted si Rizal, hindi naman napagod ang kanyang puso sa pagmamahal para sa bayan. Itong susunod nating idol ay ang may pinakamahabang kalsada na nakapangalan sa kanya. Ang sinasabing the greatest Filipino genius after Rizal. Ito si Epifanio de los Santos. Isang magaling na manunulat, abogado, pintor, musikero, historiador at politiko. Itong si EDSA. He fought for the Philippine democracy by writing. Sumusulat siya para sa mga ibang revolutionary mga pahayagan. May distinction si De Los Santos na wala kay Rizal. De Los Santos was the first Filipino admitted into the Spanish Academy of Letters. Una siyang naging idol dahil sa galing niya sa panitikan bago pa man siya nakilala ng dahil sa traffic. Ang susunod nating idol ay mahal na mahal daw ng masa. Aba, Ramon Magsaysay is my guy. Extremely popular. He was presidente ng masang Pilipino. And the people adored him and were very much impressed with him. Well, he was very fond of reaching out to people. He welcomed all the people to Malacanang. Grabe, tol. Masyado kong minaliit yung showbiz, yung pelikula. May malaking bagay din pala sa kasaysayan yung mga gano'n, no? Lalo si Nora. Pero etong hindi ko maintindihan kay Nora at marami yung mga kaibigan niya. Kahit gano'n siya kalapit sa masa, kahit gano'n siya kabukas, tila marami pa ring bahagi ng kanyang buhay ang parang isang malaking misteryo. Misteryo, tol. Mata pa lang nun, tol, parang nangungusap na. Misteryo na pag umaarte, di ba? Paborito ko sa kanya yung ano, tol, eh. Walang tulugan! Tsaka na nga. Bakit? Di ba kay Nora yun? Kasaysayan ni Nora Honor ay kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Alam na nating lahat ang mala Cinderellang kwento ni Nora Cabaltera Villamayor. Stand there just a moment. Mula sa pagtitinda ng tubig sa tren sa Bicol, nanalo siya sa mga amateur singing contest. Kasama na dyan ang Tawag ng Tanghalan. Unang nakilala si Nora dahil sa kanyang pagkanta. At tinawag na siyang The Girl with the Golden Voice. Instant hit ang mga plaka niya. Naglabas siya ng kanyang mga kantang Tagalog at siyang nag-hit na isa na punta sa tabi yung mga foreign performers. So biglang ang in-appreciate ay kapwa Pilipino. Hindi nagtagal, nag-cruise ang langda sila ni Tirso Cruz III, ang kanyang naging immortal all-time love team. Pero ang hindi alam na marami, eksaktong deklarasyon daw ng martial law
Si Nora Honor ay may pinaplanong sariling revolusyon. I love you. I want you to... Matapos talikuran ng mga dekahon ng mga tinibapper ng mga proyekto, pinasok ni Nora ang isang bago at ginintuang kabanata sa kanyang karera. Kasabay ng sunod-sunod ng mga critically acclaimed na proyekto ni Nora, ang pamumulaklak ng sinasabing ikalawang ginintuang panahon ng pelikulang Filipino. Mula noong mid-70s hanggang sa gitnang bahagi ng dekada 80. At hinahanap-hanap. Kasama na rito ang tinanghal ng isang poll sa CNN bilang pinakamahusay na Asian film of all time, ang Himala. I love you. Pagdating talaga sa pelikula, si Nora mananatiling numero 1 idol ng mga Pinoy. Napakaswerte talaga ng Pilipinas, Tol. Ang dami nating mga bayani. Ang dami nating pwedeng iduluhin. Kundi dahil sa mga taong to, siguro, wala tayo ngayon. Wala daming tayong- idol pa, Wala itong ano, mga no? kalayaan na nagagawa natin, na tinatamasa natin ngayon. Pati sila rin, di ba? Oo, itong mga Pati to, sila. idol yung mga yan, oh. Yan mga kapatid, palakpakan po natin ang ating mga idol. Yan po ang history natin sa gabing ito. Mabuhay tayong lahat. Ako po si Lord de Vera, nagsasabi, kapag wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay tayong lahat. Ano ta? Ba't mo naman pinag-helmet si Ninoy? Babike naman din yan dati, Wala ka tol. talagang galang.